So ito guys, yung gagamitin nating wire from SCC, then pupunta ito sa ating circuit breaker. At papunta sa circuit breaker, hindi ito dediretso sa battery. Idediretso natin to doon sa ating inverter. At ganyan siya kakapal. Then ito naman yung isang wire na gagamitin natin. Ayan, mas mataba siya kaysa dun sa galing sa SCC. Dahil itong wire na to is papunta na to sa ating battery. So tignan nyo yung kanyang difference. Ang taba niyan sobra. At medyo mahirap nga lang to ikabit gawa ng ang tataba ng wire. Ang hirap i-bend kasi medyo makipot yung ating daanan ng wire dahil sobrang taba ng wire na ginagamit natin. So ito na siya guys, na kabit na to. Ayan, papunta doon sa ating inverter. Ayan, then another wire yan papunta naman sa breaker, dyan din natin ilalagay. So ginawa natin yan para pag puno na yung battery, hindi na masyadong malayo yung dadaanan from SCC. Kaya ganyan yung ginawa ko para bumaba yung power loss. Kasi pag ginawa natin dalawang nakatap sa battery, gagastos tayo ng mahabang wire. Tapos ang laki pa ng power loss gawa nga ng resistance ng wire. So ganyan na yung pinakamagandang naisip kong paraan para maiwasan yung malaking gastos para sa wire kasi need natin ng mahaba. Ayan, tabaan yan. Ang 0.25 meters niyan is nasa ano na 200 or 100 plus. Ang ikli lang yun. Ang gauge nito ay 4AW. Ayan yung wire gauge niya. Check nyo na lang kung magkano yung ganyang wire. So yun, almost done. So dito na lang, itatap na lang natin yung papasok dito sa bahay. Then dito naman itatap na lang natin yung galing sa PV arrays natin. Then dito naman itatap na lang yung sa DU o distribution utility. Then dito naman kakabit na lang natin tong isang wire pa. Ayan, papunta naman sa battery. So almost done. Pinamasaklap dito yung pagliligpit, ang daming kalat to. Alright. So ayun guys, nakapagbutas na tayo. So yun yung bagong butas kasi ang dami ng butas niyan. Ayan yung mga bagong butas. Ayan, tsaka ito. So kakabit na natin. Sana sakto yung mga butas ko. Alright. So, ito na siya guys na kabit na natin. So, mukhang pantay naman. So, good. So, ikakabit na lang natin yung SCC kasi tinanggal ko gawa ng ang bigat. Mag-isa lang akong nagkabit nito pero itong inverter nagpatulong na ako kay Madir kasi hindi kaya, mabigat talaga yung sobra. Right. So SCC na lang, then mag-wiring tayo dito sa ating fuse box. Then all goods. Alright. Alright, ayan, naikabit na natin. Ibalik na rin natin yung ating breakers. So yung mga tornilyo niyan, mga nakatago, ayan. Ayan. Tapos dito sa baba. Tapos ito, then dalawa rito sa taas. Yung mga nakabolt sa pader. So 2, 4, 5, 5 piraso. Dapat meron pa yun dito para hindi sana umaangat. Goods na yan. So fit and right na siya. Okay, goods. So mag-wiring na ako. Ibabalik ko ng mga wiring. Then testing. Saan nyo itong wire na to. Pakataba niyan. Check nyo kung magkano yung ganyang wire. Alright.
So dito mga kapatid is gusto ko lang share sa inyo yung na-encounter kong problema rito. Kung napapansin nyo, hindi nakakabit or walang nakakabit na MCB or circuit breaker from solar charge controller to battery. Upon testing kasi nitong system natin, tinap ko na yung ating system sa battery, is gumagana yung ating inverter. Pero once na inon ko na yung ating MCB or circuit breaker ng SCC, namamatay sila pareho na parang nag-short. So, hinanap ko yung problema. Akala ko sa wiring ko ang may problema. So, dinouble check ko lahat. Wala naman ako nakitang problema. All goods naman lahat ng wiring ko. Then, doon ko na napansin yung ating MCB or yung circuit breaker natin. So, doon ko na napagtanto na polarized pala yung ating nabiling MCB. So, paano ba natin malalaman kung polarized ang isang MCB? So, sa bandang taas nito, yung kinakabitan natin ng mga wire or kung yung tawagin is yung terminal, is meron tayong makikita dong icon na mauuna is yung positive at sunod yung negative. Doon naman sa baba is nauuna yung negative, sunod yung positive. So, doon pa lang, isa yung katangian ng polarized na MCB. Take note, hindi pwedeng gamitin ng polarized na MCB papunta sa battery. Dahil ang characteristic na polarized na circuit breaker is one-way flow lang ang current nito. So, meaning, lahat ng kuryente is palabas lang. Hindi siya tatanggap ng papasok. So, para siyang tulad ng waterfalls, puro pababa lang yung kanyang direksyon. Kaya dapat ang gamitin natin dito sa ating battery is bidirectional na circuit breaker dahil labas at pasok ang kuryente dito sa ating battery. At ayan yung aking explanation patungkol sa ating polarized na MCB. Naway naunawaan at naintindihan nyo ang aking explanation. Alright, yan. So, pwede na natin siya i-testing mamaya. Then, wiring muna natin tong ating sa PV output. Dito natin siya ilalagay. Papadaanin dito. Papaba dito sa breaker na o doon natin siya itatap. Kaya, ikabit muna natin. Then, testing. Right. So, magkikrimping na tayo ng ating PV output. So, lalagyan natin siya nitong ferrule. Ayan. Para ito na siya guys. Naikabit na natin lahat. So, wawiringan na lang. Dito na tayo. Shoutout doon sa nanay ko. Napakalakas ng volume ng cellphone. Kaway. Hello. Yun. Ayan. So, dito mag-wiring na lang tayo. Itong puti is para sa output ng solar or output ng ATS. Then yung pula is papunta sa DU or sa Meralco. Doon yung galing sa may breaker na yan. So let's go. So yan, may rewiring na natin. Magana na. May ATS bukas na rin. Then ayan, may wattmeter tayo dyan. Ito yung breaker para sa Meralco. Ito yung breaker para sa solar. So, ayan yung consumption na restart natin. Reset pala. So pag pinatay ko yan, patay na buong bahay. Alright. Mamaya, kabit natin yung battery and then testing natin itong ating inverter or yung solar. Let's go!
So ito guys, na-set up na natin yung battery. So itatap na lang natin to. So for the first time, i-on natin tong ating solar system dito sa ano. Then ito, tinap ko muna kasi wala pang breaker. Sablay yung breaker na nabili natin. Polarized kasi nabili natin dapat. Non-polarized. Hindi ko napansin. So yan, for the first time, Saan yung polarized dyan? type natin yung ano, itatap natin yung itong negative. Then dapat bubukas yung mga yan. Okay, fire na hole. Yan, bumukas na. Yan. Then, Ilan? open natin yung inverter. Yan. Bukas na. Yan, bukas na rin yun. Then, lagay natin sa load yan. Then, i-on natin to. Ito na to, pag in-on natin to, ibig sabihin, solar na yung gagana. So, dito sa ATS, naka-priority ang solar ang nasa taas. So, i-on muna natin itong breaker ng solar panel or sa PV array breaker para magkaroon ng supply and charge yung battery natin. Di-spark pa yan. 300 volts na sa PV. So, ano natin kung ilan yung pumapasok. Meron tayo 100 watts na napasok dito sa may battery natin. Then, open na natin to. So, automatic yan magta-transfer yan dito sa ATS natin. Lilipat na siya sa tawag dito sa solar setup natin. So, dito wala siyang kinakain. Ito kasi galing to sa Meralco. So, pag in-on natin to, may maririnig kayong tutunog. Lilipat na dapat dito yung wattage na kinikonsume. 1, 2, 3. Lumipat na. Wala na tayo sa Meralco. Dito na tayo sa solar. At umangat na to. Alright. So sa ganyang battery, napapagana na niya is yung buong bahay. Alright. Kahit patayin natin to, yan. Hindi mamamatay yung ating kuryente rito sa bahay. Yan guys, naka-solar na ulit. Buhay na siya ulit. Alright. So yun guys, pinabukas natin yung aircon sa kwarto. So ito yung kinukonsumo niya. Ayaw mag-focus. Ayan, nasa 920 pero dito is 800 lang. Ayan din yung galing sa solar. Ayan yung pumapasok sa solar. Then check natin kung nainit yung wire sa battery. Ayan, hindi. Kasi diretso na siya sa ating SCC. At si solar ang nagbibigay ng kuryente. So dito sa Meralco, wala pa rin tayong kinukonsumo. So ito ay pure off-grid solar setup. Hey! Okay na!